favorite FM Radio. Di ka pinapakinggan. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, guys. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga abab na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-isang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko ngayong Huwebes na gabing ito hanggang 12 midnight tayo. Ang oras natin 11:34 na ng gabi. Kamusta naman ang inyong Huwebes? I hope naging best. Dapat lang dahil bukas isang laban na lang. Off day na naman o day off na naman. Kaya tsaga-tsaga lang. Well, actually, pag Thursday naman, dyan tayo nagiging masipag. Aminin mo, di ba? Kasi mas na-excite ka sa paparating na weekends. At ito nga, dahil excited na sila sa paparating na weekends, talaga namang nakatutok ang mga taga Metro at Mega Manila. At dito rin sa 102.3 Baguio, 97.5 Shenzhen. At sa lahat ng nakikinig through our FM Radio Philippines app, Mapalusyon, Visayas, at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At good morning sa lahat ng OFW naman natin na nakikinig through our FM Radio Philippines app. Kaya naman sa lahat ng Android user dyan, kung wala kang radyo at ikaw ay nagbabalak mag-out of town o kahit saan kang lugar na pumunta at gusto mo lagi kaming kapiling, i-download mo na ang aming app, pumunta ka na sa Play Store at hanapin ang FMR Philippines. At tayo rin ay naka-live sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Hi, William Mortel. Osnoy, nakikinig from Malibay, Pasay City. Gloria Constantino Mesiano. Adrian Sabroso. Mary Delay. Daniel Yap. At ito na nga. Alam ko itong pinakahintay nyo ngayong gabing ito para makumpleto ang inyong gabi. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Rico. 22 anyos, isang third-year engineering student dito sa Maynila. Alam ko medyo mapanghas at medyo mali ang kwento ko. Pero umaasa akong mabigyan mo ko ng payo. At sana huwag mo akong masyadong husgahan. May girlfriend ako, si Ella. 3 taon na kami. Mabait, loyal, at siya yung tipo ng babae na proud akong ipakilala sa magulang ko. Pero DJ Main, sa likod ng pagiging loyal ko sa kanya, may tinatago akong lihim na kahit ako, nahihirapan na akong dalhin. Nahulog ako sa best friend niya, si Mira. Oo, DJ Main. Yung babaeng palaging kasama ng girlfriend ko, yung laging nakikitawa,
nakikikain at kung minsan palihim na lumalandi sa akin sa mga pagkakataong wala si Ella. Nagsimula ang simpleng tuksuhan, siko-siko sa ilalim ng table, konting hawak sa braso, tapos biglang isang gabi, habang gumagawa kami ng group project sa bahay nila, bigla na lang niya akong hinalikan. At mula noon, hindi na kami tumigil. Sa library, habang nagpapanggap kaming naghahanap ng libro, halos mapunit niya yung polo ko sa gigil niya. Nilalaro ng kamay niya ang loob ng pantalon ko habang kinukwento ko pa kunwari sa kanya yung lesson sa thermodynamics. Meron pa isang beses sa hallway, sa may bandang hagdanan, madilim na nun at kaunti na lang ang mga estudyante. Nagkatinginan lang kami. Parehas kaming nag-init. Kinorner niya ako. Sinimulan niya akong halikan sa leeg. At habang ginagawa niya yon, sinasabi niya sa akin na, gusto ko to kahit mali. Alam kong masama pero ang sarap. Para kaming mga adik na laging naghahanap ng pagkakataon. Bigla niyang sinabi na, palda na lang ang suot ko. Wala na akong panloob. At doon sa may gilid ng hagdan, tinaas niya ang kanyang palda sabay talikod sa akin. Alam mo na, DJ Main, kung anong susunod na nangyari. Pareho naming naabot ang sarap at init sa hallway ng aming campus. Pero gaya nga ng sabi ng iba, lahat ng bagay ay pansamantala lang at walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi nagtagal ay nakahalata si Ella sa mga interactions ko kay Mira hanggang sa mahuli niya ako. Dahil nabasa niya ang secret conversations namin ni Mira sa Messenger. Nakipaghiwalay agad si Ella dahil sa ginawa kong pagtataksil sa kanya. Hindi ko siya masisisi dahil sobrang mali ang aking nagawa. Aaminin ko na mahal ko pa rin siya at lubos akong nagsisisi. Gusto ko sana ay magkabalikan kami. Gagawin ko ang lahat at ready akong tapusin ang anumang namamagitan sa amin ni Mira. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin, DJ Main? Paano ko kaya sisimulan ang pakikipagbalikan kay Ella? Tatanggapin pa kaya niya ako? I need your advice. From Rico. Grabe naman talaga si Rico. Hindi na nakontento, pati best friend. Talaga naman hindi na, pinakawalan pa. Bakit naman sa dinami-dami yung best friend pa ni ni Ella, which is si Mira? Sa tingin nyo ka-vibes? Sa tingin nyo, baby? Mapapatawad kaya ni Ella itong si Rico sa ginawa niyang pagtataksil? Pwedeng-pwede kayong magbigay ng inyong komento, opinion dito sa ating YouTube livestream, 92.3 FM Radio Manila. Huwag ka mag-alala, Rico, hindi kita huhusgahan. Dahil parehas lang tayong tao na merong pagkakamali sa buhay at may mga maling desisyon. Pero ang importante sa bawat pagkakamali natin kaya nating harapin ito. Kaya nating panagutan. Lalo na kung kayo ay may nasaktang iba na nagmamahal ng totoo sa atin. Ang tanong ko, talaga bang mahal mo si Ella? Kasi kung oo ang sagot mo, hindi lang ito basta yung tungkol sa gusto mong makabawi dahil sa pagkakamali mo, kundi sa tunay na pagbabago mo bilang tao. Hindi mo siya pwedeng balikan dahil sa guilt o dahil lang nahuli ka niya. O dahil nalungkot ka kasi hindi siya yung kasama mo nung time na ikaw ay nagbubuhos ng init
Mahal mo siya, kaya ayaw mo siyang mawala. Dapat yun ang rason. Pero ganun talaga nangyari na ang mga nangyari. Madaling sirain ang tiwala pero mahirap buuin ito, Rico. It takes time. So ang dapat mo gawin ngayon kung gusto mo talaga na magkaayos kayo ni Ella, tanggapin mo ang pagkakamali mo at harapin ito. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi sapat ang sorry sa ganitong sitwasyon. Napakalalim nito. Napakasakit. Dahil dalawang taong pinagkatiwalaan at minahal ni Mira ang turmaydor sa kanya o nanaksil sa kanya, ikaw at ang best friend niya. So ngayon kailangan mong ipakita na nagbago ka na at kaya mong panindigan ang katapatan mo this time. Bigyan mo siya ng closure pero hindi ng pressure. Like sabihin mo kay Ella, alam kong nasaktan kita ng sobra, Ella. At wala akong intensyon sirain ang pagkatao mo sa ginawa ko. Hindi ko hihilinging patawarin mo ako agad. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa mga nagawa ko. At para itama yan, handa akong hintayin kung kailan mo ko handang mapatawad. Diba? Simple lang. Simpleng ganun lang. Walang pressure. Kasi ang importante, iparating mo kay Ella na nagkamali ka at willing kang harapin yung pagkakamali mo. Without any reason, bakit mo nagawa sa kanya yon? Hindi mo kailangan i-defend. Kasi mali At nang sa ganon, ma-process niya ito according sa kung anong nararamdaman niya bilang nasaktan mo siya. And para ma-justify na nagsisisi ka nga talaga, hindi lang sa salitang sorry magtatapos yun. Kailangan mo rin itong ipakita sa kanya through your actions na ikaw mismo ay nagsisisi. Sabi ni William Mortel, ouch naman, hirap talaga maloko or matraidor ng isang tao. Totoo naman, maloko nga lang tayo ng ibang tao, di ba? Ma-scam lang tayo, sobrang bigat na. What if pa kung ito ay related sa taong mahal mo at sa taong pinagkakatiwalaan mo at hindi mo tinuring na ibang tao, tinuring mong kapatid? Di ba masakit yun? So ngayon tapusin mo yung meron sa inyo ni Mira. Hindi sapat ang ready akong tapusin ito. Gawin mo din kasi kailangan gawin mo. Walang patigil-tigil. Yung ngayon hindi makikipag-communicate, tapos sa susunod na araw, may na-miss ka lang na init, makikipag-communicate ka. Dapat totally cut off. At wala na yung huling kita. Kasi minsan scam yung huling kita na yung closure na yan. Diyan pa ulit nagkakamali. Enough na yon. Wala na kailangan pag-usapan dahil tapos na at gusto mong tapusin. Cut it clean, kumbaga. Kasi kung totoong nagmamahal ka kay Ella, walang lugar si Mira sa buhay mo unless may feelings ka na rin pala kay Mira. Yung nangyari sa inyo ni Mira, hindi na yan marirewind para baguhin. Pero pwede mong itama ngayon kung gusto mo talaga. At sabi mo nga, napagtanto mo
mahal mo talaga si Ella. So madali na lang ito para sa'yo para bitawan itong si Mira para ipaglaban ang totoong pagmamahal mo kay Ella. Yan ang mahirap sa buhay natin, sa bawat ginagawa natin, sa bawat pinipili natin, dapat make sure na buo ang loob natin at tama ang ginagawa natin. Kasi walang rewind sa buhay. Hindi natin pwede ito balikan para itama. Kaya make sure na piliin natin na always maging tamang tao. Kasi kapag natutunan natin maging tamang tao, hindi natin namamalayan nagiging mabuting tao na rin tayo. Dahil hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Dahil wala tayong nasasaktan. Kasi we chose the right path. At minsan yan yung ang hirap harapin sa araw-araw. Hindi mo alam ano ba ang dapat mong unahin, maging mabuting tao o maging tamang tao. At minsan sinusubok ka talaga ng temptation. At habang nagsisisi ka, ibigyan mo ng oras at distansya si Ella. She needs time, she needs space. Para ma-process niya lahat. At kung gusto mong bumalik siya, huwag mo siyang habulin araw-araw. Let her heal. Let her breathe. Kasi kung totoong pagmamahal mo sa kanya, matututo kang hintayin siya. Ganun talaga, Rico Nagkamali ka. Yan ang naging kinalabasan ng pagkakamali mo. So, kailangan mong tiisin, kailangan mong matutong maghintay. Kahit walang kasiguraduhan na papalik siya. Kasi hindi natin pwede pilitin ng isang taong nasaktan ng sobra-sobra. Kasi in the first place, pinili mong magkamali. At ginusto mong magkamali. Sabi ni Boss Noy, masakit talaga pag niloko ka ng taong malapit sa'yo. Tapusin mo na ang lahat sa inyo ng best friend ng girlfriend mo. Tanggapin mo kung ano ang pasya niya kung patatawarin ka o hindi. And fix yourself mentally, emotionally, and spiritually. Kasi kung di mo aayusin ang sarili mo at aalamin bakit nagawa mo yun, kahit magbalikan kayo, posibleng mangyari ulit ito. Kaya mas mabuti alamin mo paano mo kokontrolin ang sarili mo sa tukso at paano mo ito iiwasan nang sa ganon hindi na maulit muli. At ang i-goal mo ngayon dapat ay maging mas mabuting tao. Hindi yung babalik siya. Huwag muna yan. Kasi kung babalik siya, edi salamat. Pero kung hindi, tanggapin mong bahagi ng pagkatuto mo ang pagkawala niya. Huwag mong sukatin ang pagkalalaki mo sa kung may babalik sa'yo, kundi sa kung paano ka tatayo pagkatapos ng kasalanan mo. Ganun talaga ang pagsisisi laging nasa huli. Tandaan mo, Rico, minsan ang pag-ibig hindi sinusukat sa tamis ng simula, kundi sa bigat ng katapatan. At kapag nawala ito dahil sa pagkakamali, bihira itong ibalik, pero posible. At kung talagang mahal mo si Ella, itama mo muna ang sarili mo at hayaan mo makita niya ang pagbabagong yun ayon sa kilos mo, hindi sa mga salita mo lamang na binibitawan sa kanya. Sa pag-ibig, hindi sapat ang pagmamahal o magmahal. Magmahal lang. Kailangan din marunong tayong rumispeto.
Kasi minsan, isang pagkakamali lang sapat na para mawala ang tiwalang ilang taon mong binuo at pinaghirapan. Kaya bago mo ipaglaban ang taong mahal mo, siguraduhin mong handa kang itapon ang sarili mong biso at kahinaan. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang sa sarap sinusukat, kundi sa kaya mong bitawan para sa tamang tao. Kaya ako pag pinapili ako, love o loyalty, ang pipiliin ni DJ Main, respeto. Kasi kung walang respeto, walang pagmamahal. Kung walang respeto, paano mo sasabihing mahal ka ng isang tao? At kung walang respeto, asahan mo, wala ding loyalty yan. Love is one thing, but respect, that is everything. Kayo talagang mga lalaki. Bakit hindi kayo matutong makontento? Mahirap bang makontento? Alam mo, pag kayo natutong makontento, ang sarap ng buhay. Mas lalo nyo nararamdaman yung pagmamahal. At mas lalo nyo mararamdaman na sobra-sobra pala yung pagmamahal ng partner nyo sa inyo. Contentment. Isa rin yung key para sa isang relasyon na masaya at may happy ending. Kaya sana, Rico, itong nangyari sa'yo is maging lesson learned na sa'yo yan. Lagi mong iisipin, lagi mong ilalagay ang sarili mo sa isang sitwasyon. Paano kung ikaw yon? Anong mararamdaman mo? Di ba mabigat? Masakit? So bakit mo hahayaang gawin mo ito sa taong mahal mo kung ayaw mong gawin din sa'yo? At Rico, sana mas makilala mo na this time ang sarili mo. Patawarin mo muna ang sarili mo bago ka humanap ng patawad mula kay Ella. Maraming salamat, Rico, sa pag-share o pag-confess mo kay DJ Main. Kaya naman sa lahat ng gusto mag-confess, ito yung ang hirap ikwento sa family of friends mo kay DJ Main, pwedeng-pwede. Walang judgment na mangyayari. Ipadala nyo na yan sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila o hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. At gusto ko pa salamatan ng mga sumusuporta sa akin at nagmamahal. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs. Yes, Africa Game Apple to Apple. At Zero Helmets Philippines, Pink Philippines. Abangan yon mga rider, malapit na malapit na. Malapit na tayong mamigay ng mga helmet. Kaya tumuto ka lang dito sa main event. And pwedeng-pwede nyo kayo follow sa aking mga social media platforms. Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng ating social media accounts pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Alam ko nabitin kayo. Pero bukas another Main Confession Friday night. Samahan nyo akong mag-fryay bukas. Alamin natin kung sino naman ang ating letter sender for the Main Confession. Pakatutukan nyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi ng good night, baby. I love you.
Bakit ganun, no? Sa dami ng beses mong sinabi na hindi mo siya pakakawalan, ikaw din pala ang unang bumitaw. Sa bawat tawa, sa bawat planong binuo niyong dalawa, lahat biglang nawala ng parang hindi naman pala totoo. Pero kahit ilang gabi ka nang gising, kahit ilang luha na ang naubos, aminin mo, may parte pa rin sa'yo na naghihintay para sa kanya. Para sa mga naiwan pero hindi nakalimot. Sa mga nasaktan pero nananatiling tapat. Ito ang kantang paulit-ulit na bumabalik, gaya ng alaala mo sa puso niya.